Maligayang balik sa Judeocation sa JNS TV. Mainit na balita. Isang Israeli ang napatay at hindi bababa sa 6 sugatan sa sabayang teroristang atake malapit sa Kotsa Yair ngayong umaga sa gitnang bahagi ng bansa. Dalawang Arabo, hindi bababa sa isa sa kanila, ay may pagkamamamayang Israeli ang nagpaputok sa hindi bababa sa 6 na lugar. Ayon sa Shomron Regional Council, nagpaputok ang mga terorista sa gwardiya sa labas ng komunidad ng Salfit bago tumakas. Patuloy naming binubuo ang mga detalye, pero mahalaga na muling naging target ang mga Israeli ngayong umaga sa buong Israel, Samaria at gitnang bahagi ng bansa. Dahil sa dilaw na plaka, malayang nakakagalaw ang Israeli-Arab sanman. Hindi pa rin alam kung paano siya nakalusot sa checkpoint sa lugar, pero kapag may Israeli ID, mas madali talaga. Ngayon mga kababayan, ang linggo sa Israel ay araw ng trabaho. Napakaabala ng araw na ito. May mga sundalo na bumabalik sa kanilang mga kampo. May mga bata ring bumabalik sa paaralan. Kaya itong terorista, gamit ang Israeli na plaka ng sasakyan at gamit ang Israeli na ID, nagawa niyang magsagawa ng pag-atake sa 6 na magkaibang lugar. Isa sa mga terorista, muli, ay napatay. Isa pang terorista ang inaresto. At napaka-tensyonadong sitwasyon dito sa Israel habang nagsisimula tayo ng panibagong linggo. Magdasal tayo na hindi ito simula ng panibagong serye ng teroristang pag-atake na pamilyar na sa atin sa Judea, Samaria at buong bansa. Para sa pinakabagong balita tungkol sa insidenteng ito, sa pag-ataking ito, pumunta lang sa jns.org, syempre, para sa karagdagang detalye kapag ito ay naging available. Tungkol sa terorismo, ito sana ang unang kwento natin. Numit dahil sa pag-atake kaninang umaga, naging pangalawang kwento na ito. Dalawang Israeli na teenager na babae ang nasugatan. Isa malubha. Matapos silang banggain ng Arabang terorista gamit ang sasakyan. Nangyari ito sa Gush Etzion Junction noong linggo ng gabi. Ito ay sa Judea. Ayon sa mga paramedic ng Magen David Adom, inilikas nila ang dalawang biktima papunta sa Shar Tzedek Hospital sa Jerusalem. Ang isang 17 taong gulang na babae ay nasa malubhang kalagayan dahil sa mga sugat sa ibabang bahagi ng katawan, habang ang isang 15 taong gulang ay nagtamo ng katamtamang sugat sa muka. Mule, dalawang babae sa isang hintuan ng bus, at sinadyang banggain sila ng isang Arabeng terorista. Inanunsyo ng IDF na agad na nanutralisa ng isang sundalo ang terorista. Salamat sa Diyos. Ang Arabeng gumawa nito, 31 anyos mula Hebron, ay namatay dahil sa mga sugat mula sa mabilis na aksyon ng mga sundalo. Nag-raid ang IDF sa Hebron noong linggo ng gabi sa bahay ng terorista. Iniinteroga ang kanyang mga kapamilya at mga kasamahan. Noong linggo ng gabi, habang nanonood ako ng TV sa sofa, bigla akong nakatanggap ng ulat sa telepono tungkol sa posibleng teroristang atake sa Gush Etzion Junction. Mga 1.5 milya lang yon mula sa bahay ko. Maya-maya, narinig ko na ang mga ambulansya. Hindi lang ito isang sirena, tuloy-tuloy ang mga ambulansya ng mga 5 minuto. At ano ang nangyari? Isang Arabeng jihadist na ginamit ang kanyang sasakyan bilang sandata ang nagpasya na sagasaan ng mga batang babae, mga teenager na naghihintay ng bus o naghihintay ng masasakyan. At ito ang realidad namin dito. At muli, umaasa akong hindi ito maging sunod-sunod. Nakakita na tayo ng mga kahalintulad na pagsagasa ng mga Islamist gamit ang sasakyan sa Israel at Europa. Hindi ko na kailangang ipaalala ang Setyembre 11, 2001 kung saan mga eroplano, hindi mga kotse ang ginamit. Pareho lang ang prinsipyo, ginagawang sandata ang transportasyon. Layunin nito ang pumatay, manakot at magdulot ng sindak. Bakit sila binangga? Dahil Hudyo at Israeli sila. Dahil sa realidad na tayo ay kasalukuyang nasa digmaan laban sa Iran, Hezbollah sa Lebanon at iba pang mga harapan. Ang pag-atake ay nabigyan lang ng mga 15 segundong coverage sa primetime balita ng lahat ng pangunahing TV channel. Ang balitang huli kong narinig, ang batang babae na malubhang nasugatan ay operahan na. Dapat maunawaan ng lahat na maaring tuluyang nagbago ang buhay ng batang babae at ng kanyang pamilya. Depende sa lala ng kanyang mga sugat. Huwag nating maliitin ang pag-ataking ito kahit walang namatay noon, salamat sa Diyos. Sa kasamaang palad, na yung umaga ay may nasawi. Ang layunin ng pag-atake sa Gush Etzion ay pumatay. Dahil lang hindi lubos na nagtagumpay ang terorista, hindi ibig sabihin na dapat nating maliitin ang nangyari. At saka, bilang resulta, ang pamilya niya ay sasahod na ngayon mula sa Palestinian Authority bilang bahagi ng kanilang pay-to-slay na programa.
habang buhay na silang makakatanggap ng buwanang allowance mula sa Palestinian Authority. Pinupuri ko ang mga sundalo sa Gush Etzion Junction dahil napatigil nila ang terorista at napigilan ang mas malalang insidente. Kadalasan, may armas ang terorista gaya ng baril o kutsilyo. Pagkatapos yung sagasaan gamit ang sasakyan, bababa siya at tatapusin ang mga nasugatan. Salamat sa Diyos at sa IDF sa pagpigil ng halos 75% ng mga planong pag-atake sa Judea at Samaria. Pero kailangan nating lahat na manatiling mapagmatyag dahil marami sa ating mga kapitbahay, sa kasamaang palad, ay gusto tayong mawala sa mundo. At ang nangyari ngayong umaga ay dagdag na patunay niyan. Ang nangyari sa Gush Etzion at gitnang Israel ngayon ay isang uri ng terorismo. Noong mga nakaraang linggo, tinalakay natin ang iba pang uri ng terorismo, tulad ng terorismong agrikultural, kung saan sinusubukan ng mga Arabo burahin ang kasaysayan ng mga Hudyo sa pagsira ng mga arkeolohikal na lugar. Napag-usapan natin ang terorismong pangkalikasan, kung saan sinusunog ng mga Arabo sa ilalim ng PA ang basura, nagpaparumi sa hangin at hinahayaang umagos ang dumi sa alkantarilya sa mga sapa. Ngayon, habang mainit ang panahon at taginit na sa Israel, kailangan nating harapin ang terorismo ng sunog at panununog. Nangyayari ito taon-taon. Kapag mainit sa labas at tuyo na ang paligid, may mga grupo ng mga Arabo sa Judea at Samaria at iba pang bahagi ng bansa na sinusubukang sunugin ang Israel hanggang sa matupok. Narito ang ulat niyang linggo mula sa Hatsulah, Judea at Samaria, kilala rin bilang Rescuers Without Borders. Maraming insidente sa Samaria at Lambak ng Jordan. 10 pinaghihinala ang sunog sa Gilad Road sa Samaria. Sa Lambak ng Jordan, tumutulong ang mga eroplanong pamatay sunog at helicopter sa pag-apula ng sunog na sumiklab kanina. Nakontrol na ng mga bumbero ang sunog malapit sa Har Bracha. Balik tayo sa ulat mula sa Hatsulah, Judea at Samaria. Sa Gilad Road sa Samaria, kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon ang mga bumbero sa 4 na pangunahing lugar ng sunog sa kahabaan ng ruta. Makapalang usok sa kalsada at nagtatrabaho ang mga tauhan para apulahin ang sunog. Ang mga pulis mula sa distrito ng Samaria ay nasa lugar at nagdidirekta ng trapiko sa kahabaan ng kalsada. Isang investigador mula sa serbisyo ng pamatay sunog ng Israel ay nasa lugar at natukoy na niya ang 10 magkakahiwalay na pinagmula ng apoy. Nagtutulungan ang mga bumbero, voluntaryo, Israel Nature and Parks Authority at lokal na manggagawa sa bukid para apulahin ang sunog na sumiklab malapit sa bukal ng Ein Sukkot sa Lambak ng Jordan. Iniulat ng mga koponan na may 3 aktibong bahagi ng sunog at mahirap ang lupain, kaya nahihirapan silang apulahin ng apoy mula sa lupa. Tumutulong ang mga eroplano ng ELAD Firefighting Squadron at helicopter ng Israel Police Air Unit sa pag-apula ng sunog. Iyan ay isang ulat lamang sa isang araw ngayong nakaraang linggo. Mga kababayan, ganito ang sitwasyon buong taginit. Kailangan lang ng pusporo at panggatong. Minsan may mga gulong na sinindihan na itinatapon sa taniman at bukirin ng mga Hudyo. Huwag kayong magkamali dito. Ang karamihan sa mga kasong ito ay hindi aksidenteng sunog. Ito ay mga tangkang sunugin ang mga taniman, bukirin at maging mga bahay ng mga Hudyo at sa huli ay patayin ang mga Hudyo. Isa itong ibang anyo ng terorismo, simple lang, at tinatawag itong panununog. Maaring ito ang pinakamahirap pigilan dahil ilang segundo lang itong nangyayari at mabilis kumalat sa tuyong bansa natin. Alam ng mga komunidad sa Judea at Samaria ang katotohanan ito. Marami sa kanila ay may fire wagon at ibang kagamitan para dito, ngunit hindi perpekto ang sistema. Umasa tayong magiging tahimik ang taginit at sana mahuli ng otoridad ang nagtangkang sunugin ang Estado ng Israel. Nagpatuloy ang operasyon ng militar base sa IDF at Israel Security Agency at inaresto ang 3 terorista na balak maglunsad ng malaking pag-atake sa Menashe, Samaria. Nadiskubre rin ng tropa ang improvised na baril na nakabaon sa lupa. Panurin ang clip mula sa IDF. Iyan ay ulat mula sa operasyon ng seguridad ngayong linggo sa lugar. Hindi ko masasabi kung ilang ganitong operasyon ang ginagawa ng matatapang na kalalakihan at kababaihan ng IDF gabi-gabi. Iyan ang nagkakaibang sitwasyon ng Judea at Samaria sa Gaza. Dito, nakakapasok at naglalakad ang IDF tuwing gabi kapag may impormasyon ng banta ng pag-atake. Sa Gaza, wala tayong mga sundalo sa lupa at malaya ang Hamas na magtayo ng mga lagusan ng terorismo at gumawa ng mga rocket na ginamit noong Oktubre 7. Patuloy tayong magdasal para sa kaligtasan ng mga sundalong nagpoprotekta sa atin sa Israel 24 na oras, 7 araw sa isang linggo.
Isa pang ulat ng Palestinian Media Watch ukol sa anti-Israel na galit at pag-uudyok ng karahasan mula sa mga tinatawag na kapartner natin sa kapayapaan sa Palestinian Authority. Sa pagtatapos ng Mayo sa opisyal na PATV, may panawagan na naman na lipulin ang mga Hudyo. Hindi ito video mula Nazi Germany, 80 taon na ang nakalipas, gaya ng sabi ng PMW. Ito ang Palestinian Authority na pinundohan ng kanluran, 10 araw lang ang nakalipas. Ayon sa ulat, nagpalabas muli ang opisyal na PATV ng panalangin para sa paglipol ng mga Hudyo na pinangunahan ng lider ng relihiyon ng PA na nagiging mantra na sa kanilang network. Gaya ng sinabi ng opisyal na ito ng relihiyon, sipe, bilangin sila at patayin isa-isa at huwag mag-iwan kahit isa. Iyan ay mula sa opisyal na telebisyon ng Palestinian Authority, Mayo 22, 2026. Panurin natin ang clip. O Allah, patatagin mo ang aming mga paa at ipanalo kami laban sa mga hindi naniniwala. Huwag mong hayaang makaligtas ang mapaniil, O Panginoon ng mga mundo. O Allah, ikaw ang bahala sa mga kaaway mo at ng iyong relihiyon. Bilangin mo sila at patayin isa-isa. Huwag mong hayaang may matira sa kanila. Ayon sa PMW, hindi dapat tinatanggap ang panawagan sa paglipol sa anumang relihiyosong seremonya. Ngunit sa mga mosque sa loob ng autoridad ng Palestina, ang mga panawagang ito laban sa mga Israeli at Hudyo ay karaniwan at ipinapalagana pa sa lahat ng Palestino sa opisyal na PATV. Lalong mapanganib ang ganitong pangyayari, gaya ng ipinakita ng PMW dahil mahigit 70% ng mga Palestino ay itinuturing ang kanilang sarili na relihiyoso. Dahil hindi maaring kwestiyonin ng salita ni Allah, ang pagpatay sa mga Hudyo ay madalas sinasabing isang anyo ng pagsamba sa Islam ayon sa PA. Sa nakalipas na 2 taon lamang, nagpalabas ang PATV ng mga sermon na nananalangin para sa paglipol ng mga Hudyo nang hindi bababa sa 80 beses mula sa mga opisyal ng relihiyon ng PA, pinakahuli noong Mayo 22. Hanggang kailan magpapatuloy ang mga bansa sa pagpundo sa PA nang hindi iniisip kung ito'y nauuwi lang sa pagkalat ng galit at pag-uudyok? Hanggang kailan papayagan ng Israel ang PA na manatili kung ganyan ang sitwasyon? Alam kong nasa digmaan tayo sa maraming panig, pero kapag humupa na ang gulo sa Iran, Lebanon at Gaza, dapat nating harapin ang katotohanan ito na wala sa ating mga hangganan kundi nasa loob mismo ng bansa. Mahigit 30 taon nang nananatili ito. Noong taong 2000, sumabog ito sa anyo ng ikalawang intifada o gaya ng tawag ko rito, ang digmaang Oslo. Pisikal na napipigilan ng IDF ang 75% ng pag-atake, pero ang issue dito ay ang paghuhugas ng otak sa susunod na henerasyon ng mga bata sa PA. Gaya ng sabi ko, may magagawa tayo rito. Kung walang pondo, di nila magagawa ito. Kapag sinabi ng Israel na tama na, pwede nilang itigil lahat. Panahon na para isipin natin ang kinabukasan ng mga kapitbahay. Dahil ang nakikita nila sa TV, social media, paaralan at mosque ay may epekto sa susunod na henerasyon sa Israel. Panahon ng tapusin ito, ang susunod na balita ay talagang kumukulo ang dugo ko. Heto ang headline mula sa Times of Israel nitong Sabado ng gabi. Siyam na Palestino na sugatan sa pag-atake ng mga settlers sa Hawara. Nakitang binubugbog ng mga sundalo ng IDF ang isang lalaki. Iyan ang headline. Sa huli ng artikulo, sinabi ng Israel Defense Forces na nagpadala sila ng mga sundalo at border police officers sa ilang lugar sa Hawara matapos makatanggap ng ulat tungkol sa hinihinalang pagnanakaw ng mga alagang hayop na pag-aari ng mga sibilyang Israeli. Ngayon, binubuo ko pang detalye pero hindi binabanggit ng pamagat ng artikulo kung paano ito nagsimula. Totoo, ninakawan ng mga Hudyo at kinuha ang kanilang mga alagang hayop. At muli, hindi ko pinapangatwiranan ng karahasan, pero sinasabi ko lang na ang headline ay agad sinisisi ang tinatawag na mga settler. Saka lang nila binanggit sa bandang huli na ang mga Hudyo pala ang inatake. Paulit-ulit ding nag-quote ang artikulo mula sa PA News Agency na WAFA. Ito rin ang parehong autoridad ng Palestina na ang mga lider relihiyoso ay nananawagan ng kamatayan sa mga Hudyo. At sila ang pagkakatiwalaan mo para sa mapagkakatiwalaang impormasyon? Mga kaibigan, ilang ulit na ba nating napag-usapan ang di umani karahasan ng mga settler nitong mga linggo? At saka lang natin malalaman sa huli na ang mga Hudyo pala ang siyang inatake. Lubos na nakalilinaw ang headline na ito tungkol sa tunay na nangyari sa kwento. Naintindihan ko natutol ka sa karahasan, malinaw yon sa akin. Pero kailangan pa ring iulat ng media ang totoong nangyari. At hindi nila ginagawa yan. Sa parehong oras, gumagamit sila ng di mapagkakatiwalaang ahensya ng balita sa opisyal na news outlet ng Palestinian Authority. Kaya mag-ingat ka sa binabasa mo.
Magpatuloy tayo sa isang makasaysayang sandali sa kultura ng Binyamin, ang rehiyon sa hilaga ng Jerusalem. Sa susunod na buwan, ilulunsad ang bagong Telmonim Amphitheater sa Aran Forest. Ito ay nasa gitna ng Dolev Telmonim Block. Ito ang pinakamalaking performance complex sa Binyamin na maglilingkod sa mga residente sa pamamagitan ng kultural na kaganapan, libangan at pantatanghal buong taon. Pag natapos ang trabaho, kakasya ang hanggang 3,000 tao sa amphitheater, kaya ito ang pinakamalaking performance venue sa rehiyon. Ang bagong amphitheater na kauna-unahan sa Binyamin ay magpapahintulot sa unang pagkakataon na magkaroon ng malalaking pagtatanghal sa loob ng lugar at magdadala ng mga nangungunang artista at performer sa puso ng Binyamin. Bakit ko nga ba sinasabi sa inyo ang tungkol sa bagong amphitheater? Malaking balita ba talaga ito sa mundo? At ang sagot dyan ay oo. Ang mga proyektong ito ay patunay na namumuhunan ng Israel para sa permanenteng buhay ng mga Hudyo sa lugar. Wala nang pag-uusap ukol sa pag-atras, konsesyon o paggawa ng bagong estado sa pagitan ng Jordan at Mediterranean na siguradong magiging estadong terorista na nakatanaw sa Tel Aviv. Nadaanan na natin ang landas na yan noon at nauwi ito sa pagkamatay ng libu-libong Israeli. Nagbigay tayo ng lupa, pero digmaan at terorismo ang kapalit, hindi kapayapaan. Ang 3,000-seater outdoor amphitheater na ito ay simbolo ng permanenteng presensya ng mga Hudyo sa ating lupang ninuno, ang biblikal na pusod ng bayan. Binabati ko si Israel Gantz, gobernador ng Binyamin Regional Council, at iba ko pang kaibigan doon. Isa na naman itong halimbawa ng pagtatatag ng permanenteng presensya ng mga Hudyo sa Judea at Samaria. Isang bagong yeshiva high school ang binuksan sa Kfar Tapuach para sa taong pampaaralan 2026-27. Pamamahalaan ito ng Bnei Akiva Yeshivot at Ulpanot Center matapos silang manalo sa bidding ng Samaria Regional Council. Ang Bnei Akiva Yeshiva Tapuach ay magsisilbi sa mga estudyante mula sa Kedma Block, kabilang ang Kfar Tapuach, Rehelim, Migdalim, Nofe Nehemia, Evyatar, Rehavam at iba pang komunidad sa lugar. Ang pagtatatag ng yeshiva ay bahagi ng 5 taong plano ng Regional Council na naglalaan ng 10 milyong shekel para sa pag-upgrade ng edukasyon at paghahanda sa paglago ng rehiyon. Isang mataas na paaralan ang magbubukas ngayong Taglaga sa Samaria. Ano mayon? Dapat ba itong ibalita? Parang hindi. Tulad ng nabanggit ko sa kwento ng ampitheatro, isa itong halimbawa ng pagtatanim ng binhi para sa hinaharap, para manatili sa mga Hudyo ang lugar na ito sa susunod na henerasyon. Oo, maaring magbago ng isip ang mga gobyerno at nakita nating lahat noong 2005 sa Gush Katif sa Gaza at sa Hilagang Samaria nang pinalayas ang lahat ng mga Hudyo at ang kanilang buong mga komunidad at winasak ang mga bahay. Habang mas kinikilala natin ang mga lugar na ito bilang bahagi ng bansa, mas hindi malamang mangyari yon. Balang araw magkakaroon ng ganap na soberanya ang Israel dito. Salamat sa pagsama sa amin sa Judeo Okasyon sa JNS TV. Salamat sa mga nasa likod ng camera, producer Barbara Kamenov, engineer Aaron Wagoner, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, station manager Yuri Sforetsky, at video editor Olga Sinatov. Salamat sa pagsama sa amin. Bumisita sa JNS TV para sa mga kamanghamanghang nilalaman at sa jns.org para sa lahat ng latest breaking news mula sa Israel, Gitnang Silangan at buong mundo ng mga Hudyo. Magbigay kayo ng super thanks sa amin at siguraduhing mag-subscribe kayo. Magkikita tayo ulit sa susunod na linggo dito sa Judeocation, eksklusibo lang sa JNS TV.